ulat na aming binantayan. Ang mga batang asin sa Mindoro. Minsan po, pag wala kaming kita, wala kaming pagkain. Pag wala po kaming pagkain, naawa po ako sa kapatid ko. Naawa po ako sa kanila kasi mahal ko sila. At ang bentahan ng bakaw sa Palawan. Opo, alam namin po iligan, matagal na ito. Hindi na po nakaisang beses ako nahuli. Minsan po dyan, muntik na ako barilin dyan. Yung Coast Guard talaga yung nakahuli sa akin po. Nagdala ako ng 150 bingkis na kahoy. 150 bingkis po, kahoy. Ito ang mas malawakang pagbabantay. Sa mga isyu ng pamahalaan at lipunan. Reporter's Notebook. Kamakailan, 2 malalaking buwaya ang nahuli sa Palawan. Ang isa sa mga itinuturong dahilan ng kanilang pagkabulabog ay pagkasira ng kanilang natural habitat na bakawan. Ang ilan kasi pinuputol at binabalatan ang mga bakaw upang ikalakal. Bakit nakakalusot ang kalakarang ito? Ang isla ng Palawan, lugar kung saan matatagpuan ang pinakamalaking bakawan sa buong Pilipinas na umaabot sa 58,000 ektarya. Ito ang nagsisilbing natural habitat o tirahan ng maraming hayop kabilang na ang mga buwaya. Pero ang mga nilalang na ito unti-unting napapadpad sa lugar ng mga tao. Ang itinuturong dahilan ang pagkasira at pagkaubos ng mga bakawan. Kamakailan, 2 malalaking buwaya ang nahuli sa Bataraza. Kaagad dinala ang mga buwaya sa Wildlife Rescue and Conservation Center sa Puerto Princesa. Nagpupumiglas at tila gusto pang tumakas ni Valentino habang ipinapasok sa isolation pen. Gayunman, mas ligtas daw sila dito sa Crocodile Farm. Minsan, ang buhaya namemerwisyo dahil pinerwisyo na sila ng tao eh. Parang gumaganti na lang yung kalikasan eh. Pero hindi na sana kailangang i-rescue pa ang mga buwaya kung naprotektahan lang daw ang mga bakawan. Tinungo namin ang lugar kung saan nanggaling ang 2 buwaya. Makikita mo habang bumabiyahe tayo, makikita mo na yung mga bakas ng mga pinutol na mangrove. Yun yung mga bakawan na nangingitim na. Tulad ng komunidad na ito, tinatayang may 400 bahay ang nakatirik dito sa ilog ng Rio Tuba. Sanay na nga raw ang mga residenteng makakita ng buwaya sa ilalim ng kanilang mga bahay. Alam daw ng mga taga rito kung gutom na yung mga buwaya kasi makikita raw nila yung mga buwaya sa ilalim ng mga bahay nila. Naghahanap na raw ng pagkain. Karaniwan, mga alagang hayop nila ang nakakain ng mga buwaya. Pero noong nakaraang taon lang, 1 tao ang nabiktima. Dito siya sa may banda dito siya kinagat. Hila-hila niya papasok. Buhayang tumira kasi yung bakas ng ilalim ng lupa yung ganyan buhangin niya. Alatang na kuhan siya, yung Nagalaw. nagalaw. Ang mga pangyayaring ito tila epekto rin ng pananamantala ng ilan. Sa ilang lugar kasi rito, nagpapatuloy ang isang iligal na kalakaran, ang tan barking o pagpuputol at pagbabalat ng bakaw. Si Aldo, hindi niya tunay na pangalan, 10 taon nang ginawang kabuhayan ang pagpuputol ng puno ng bakaw. Magputol kami ng kahoy, yung bakaw. Pagkatapos po, yung balat, ipatuyo namin sa araw. Pagkatapos po mga 2 araw, tuyo na siya. Pagkatapos, pundoy-pundoy namin kung marami na siya bago ipasok sa loob ng sako. Ito yung kahoy ng bakawan pagkatapos silang tanggalin yung balat. Ibinibenta nila itong panggatong. Ang bentahan, 4 na piso kada isang bikis, katulad nito.
Ang balat naman nito ay 2 piso ibinibenta kada kilo. Saan po nanggagaling yung mga bumibili ng mga barks? Taga Zamboanga po. Pumupunta lang dito, dumarayo. Dumarayo lang po sila dito, parang may intelligence sila. Kung may bakkaw dito, marami na sabi nga na pundo na bakkaw na dito, yung tuyo na ano na sa sako. Yun bago sila magpunta dito po. Darating na sila. Darating na sila. Para bumili. Para bumili. Nakalansya po sila. Nakalansa. Giit ng Environmental and Legal Assistance Center o ELAC, ipinupuslit ang balat ng bakaw palabas ng ibang bansa gamit ang backdoor sa Zamboanga papunta raw ng bansang Malaysia. Dinudurog ito at ginagamit na pangkulay sa tela, sapatos at ginagawang pampakintab ng mga kasangkapan. Ginagawa rin daw itong pangkulay ng pintura. Pag sinabi mong bark, ito yung parang parang balat, di ba? Balat ng bakawan, tatanggalin yan sa pamamagitan ng bolo, hindi chainsaw. Talagang mahirap yan na tatanggalin mo. At sa pamamagitan yan, pag tinanggal mo na yung bark, yung nutrients kasi nandyan din. Ultimately, mamamatay yung bakawan. Opo, alam namin po iligan, matagal na ito. Hindi na po nakaisang beses ako nahuli. Minsan po dyan, muntik na ako barilin dyan. Yung Coast Guard talaga yung nakahuli sa akin po. Nagdala ako ng 150 bingkis na kahoy. 150 bingkis po, kahoy. Ang masabat ng mga lokal na opisyal ng Department of Environment and Natural Resources sa Palawan ang mahigit 700 sako ng balat ng bakaw na ito na tinangkang ipuslit patungong Zamboanga. Tinatayang nasa 800 puno ng bakaw ang katumbas ng mga nasabat na kargamento. Ayon sa Resolution number 166 ng Palawan Council for Sustainable Development, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbabalat at pagpuputol ng mga bakaw. Sino mang lumabag rito ay magbabayad ng multang 250,000 pesos. Iligal man ang pinasok na hanap buhay, hindi ito maiwan ni Aldo dahil na rin daw sa kahirapan. Opo, alam namin po iligan, matagal na ito. Hindi na po nakaisang beses ako nahuli. Minsan po dyan, muntik na ako barilin dyan. Yung Coast Guard talaga yung nakahuli sa akin po. Nagdala ako ng 150 bingkis na kahoy. 150 bingkis po, kahoy. Ilan lang yan po? Tag 4-4 lang isang bingkis. 600 lang yung yung benta. Ayaw namin yung magbagkaw. Matagal na. Pero kahit ayaw na namin magbagkaw, pilit din kayo magbagkaw kasi wala kaming pangbuhay ng pamilya namin. Mas maganda pa po, maghanap buhay kami ng bagkaw. Wag lang yung mamamatay kami ng tao, mang-hold up. Mahirap talaga po. Giit ng ELAC, mas mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad ang kailangan upang hindi na magpatuloy ang bentahan ng bakawan. Pagkukulang talaga sa law enforcement agencies yan ng gobyerno. At pag sinabi kong law enforcement agencies, marami yan. Kailangan talaga magtulong-tulong. At kailangan immobilize ang kapulisan na tumulong dito. Aminado naman ng DENR na limitado lang ang kanilang kakayanan upang mabantayan ang mga gumagawa ng iligal na kalakaran. Dapat talaga yung coastal community talaga ma-involve dyan, tumulong. Hindi kaya, kung tutusin, hindi yan kaya ng DNR, sasabihin nila. Maraming kakulangan ng DNR eh. Unang-una, kulang kami sa tao, di ba? Kulang kami sa budget. Wala kaming mga boat na kagaya ng mga poachers na yan, yung mga nagbabiyahe. Yung communication facilities, kulang na kulang kami. Tila hindi rin daw prioridad ng gobyerno ang pagsugpo sa iligal na pangunguha ng bakaw. Pag ang local government unit may political will, maglalaan ng pondo yan eh. Magmomobilize na ng tao, fish wardens, park rangers, para protektahan ang isang mangrove sanctuary. Okay? Posible yan mangyari. Ngunit, kung hindi nila priority yan, hindi pinaglalaanan ng pondo. Hindi ako sigurado kung kaya natin kaagad matuldukan yan. But sa ngayon, we have our hands full. Medyo marami rin tayong ginagawa. We're hoping na yung mga municipal officials na nakatutok doon sa area na yon ang umalalay sa atin at mag-partner tayo. Let's say, re-relocate nila, kailangan ng konting livelihood, pwede tayong tumulong.
Kung kailangan ipaayos yung area, pwede natin ipaayos. Nakababahala ang nagiging epekto ng pananamantala ng ilan sa ating kalikasan. Sana'y makagawa na ang pamahalaan ng mabilis at mabisang solusyon upang mapigilan ang iligal na kalakaran upang habang maaga pa, maisalba ang unti-unti nang nauubos na mga bakawan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Minsan po, pag wala kaming kita, wala kaming pagkain. Pag wala po kaming pagkain, naawa po ako sa kapatid ko. Naawa po ako sa kanila kasi mahal ko sila. Mahigit 2 milyong minor de edad sa Pilipinas ang nagbabanat ng buto. Sa bayan na magsaysay sa Occidental Mindoro, ilang kabataang may edad 7 hanggang 12 ang napipilitang pumasok sa mga asinan. Paano may sasalba ang mga kabataang ito? Alas 6 ng umaga sa Sitio Toong, Barangay Kaguray sa Magsaysay, Mindoro Occidental. Tinahak ni Romeo at ng kanyang mga anak ang daan patungong asinan. Malaga ang bawat patak ng oras dahil katumbas nito ang bawat butil ng asin na 20 taon na nilang pinagkukunan ng kabuhayan. Pagdating sa asinan, sinimulan niyang linisin ang salt bed o mga kwadrado kung saan pinatutuyo ang tubig alat na siyang magiging asin. Sir, di po paras-paras din sir kasi ganito sir, lugi kami. Wala rin kami kita ngayon, hindi makapagpasok ng ibang trabaho. Yan wala nga pinag-aralan. Ang ikalawang anak na si Romeo Jr. na kanina'y pinanonood lang ang ama, nagsimula ng tumulong sa pagtatanggal ng naipong tubig tabang sa kanal. Sa kanyang payat na pangangatawan, hindi akalaing 12 taong gulang na si Romeo. Sa kabila nito, buong puwersa niyang itinaboy ang tubig tabang gamit ang isang mahabang kahoy. Dahil po gusto ko matulungan yung mga magulang po. Dahil po naawa po sa kanya po gahanap buhay. Maya-maya pa, sumuong na rin sa initan ang kapatid niyang si Rafael, 10 taong gulang. Tumulong siya maglinis ng iba pang kwadradong na puno ng tubig tabang gamit ang tinatawag nilang pangadlo. Habang ginagawa ito, niwalang sapin sa paa si Rafael. Kapansin-pansin din ang mga puting marka sa kanyang tuyong balat, dala na marahil ng labis na pagkabilad sa matinding sikat ng araw. Mahirap po kasi mainit at masakit sa balat. Minsan po nagkaroon ako ng sugat. Pagkakatulak. Labag daw sa kalooban ng amang si Romeo makitang nagbabanat ng buto ang kanyang mga anak. Pero kung minsan, sila raw mismo ang nagpupumilit na tumulong. Sabi niya, pa, bababa ako sa asinan, tutulong ko sa inyo. Kayo ka ako, kung pasok ako, pasok kayo. Malungkot po, sir. Hindi ko, yung ano ko lang, sir, sa kanila, huwag nilang pangarap, hindi lang nila sa mano. Magaya yung hirap ko ngayon, sir. Gusto ko sana pagtapos sila, sir, kung meron sana ng pundo, sir. Kasi parang hindi ko kaya, sir. Nang malinis na mga salt bed, isa-isa nang tinanggal na magkapatid na Romeo at Rafael ang mga harang sa paligid ng kwadrado. Sinimula nila ang pagtatasik o pagpapapasok ng tubig alat. Kailangan dumaan ang maghapon at matinding init ng araw bago matuyo ang tubig alat. Kinahapunan, sinimula ng kayasin Romeo Jr. ang natuyong tubig alat. Nakabang naman ang kapatid na si Rafael na siyang maglalagay nito sa tiklis o basket. Minsan po, pag wala kaming kita, wala kaming pagkain.
Pag wala po kaming pagkain, naawa po ako sa kapatid ko. Naawa po ako sa kanila kasi mahal ko sila. Nasa 2,000 kada buwan ang kinikita ng kanilang buong pamilya. Depende pa kung biglang umulan at walang matuyong asin. Dalawa lang sina Romeo at Rafael sa 2.4 milyong batang manggagawa sa Pilipinas ayon sa International Labour Organization o ILO. Kahit na illegal siya, kahit na alam nating masama siya sa bata, minsan yung magulang tsaka yung bata mismo ay walang choice. Kasi nga dahil sa kahirapan. Ang maagang pagkamulat sa pagtatrabaho, karaniwan daw na nagre-resulta sa pagdami ng bilang ng mga out-of-school youth. Sa ulat pa rin ng ILO, nakakabahala ang pagtaas ng dropout rate sa bansa. Noong 2009 hanggang 2010 school year halimbawa, nasa mahigit 800,000 estudyante sa elementarya ang tumigil sa pag-aaral. Mahigit 400,000 naman ang high school dropout sa parehong taon. Sa asinan kung saan nagtatrabaho ang pamilya ni Romeo, nakilala namin ang 16 na taong gulang na si Jonel. Dahil namulat sa pag-asin mula pa nung siya'y 8 taong gulang pa lang. Grade 6 lang ang natapos si Jonel at tuluyan ang nahinto sa pag-aaral. Ano po ang lolo ko po? Siya po nagturo po sa kanya hanggat nagdumaki po ako dito. Tumigil po ako sa pag-aaral kasi kailangan namin po magtrabaho para may kainin po kami sa amin. Ang pagdaming ito ng bilang ng mga dropouts ang nakakabahala sa head teacher ng Gubale Elementary School sa Sitio Toong. Pagdating po ng grade 4, bababaan na yan. Bumababa sila. So sabi ko, gusto ko silang maging aware sa kahalagahan ng edukasyon. Pagdating nga po ng ganitong taniman ng sibuyas, medyo nag-absent at saka panahon ng nag-aasin. Nang bisitahin namin si Romeo Jr. sa kanyang klase, napag-alaman naming halos 1 beses na lang sa 1 linggo kung siya'y pumasok. Come to school late, with a empty stomach talagang, and always absent because of sickness. Lagi siyang nagkakasakit. Minsan nga tinawag ko yung parents niya kasi dito talaga as in, hindi niya nakaya. I called his father na sabi ko, pakidala sa center. Ewan ko kung hindi na lang sa center. Yun ang hindi ko alam. Romeo, can you read the sentence here? 1 up to 5 sentences. Okay. The family's been Ang hinaharap na problema ng mga batang asin sa Sitio Toong, inilapit ni Mrs. Ramirez sa lokal na pamahalaan ng Magsaysay. Bilang pag-aksyon ng Department of Labor and Employment sa Mindoro Occidental, naglabas ang 150,000 pesos na pondo noong 2010 para bigyan ng livelihood o pangkabuhayan ang mga magulang ng mga batang asin. Nadagdagan pa ito ng 200,000 pesos noong 1 taon. Naisip po nila na yung magulang ng mga bata na yun, bigyan po ng livelihood para makatulong at sa pansamantala pong magkaroon ng ma-prevent po o ma-eliminate natin ang child labor po doon. Unti-unti pong mababawasan. Pero hindi nakasamang pamilya ni Romeo sa 60 batang mag-aasin na naging beneficiary ng livelihood program ng DOLE. Hindi raw kasi nila nakumpleto ang mga kinakailangan requirement dahil na rin sa kakapusan ng ipanggagastos dito. Git ng ILO, pangmatagalan at mas konkretong programa ang dapat na ihain ng pamahalaan para tuluyang masugpo ang child labor sa bansa. Noong gabing iyon, pinagsaluhan ng pamilya ni Romeo ang kanin at ulam na isda. Maswerte pa raw sila kung tutuusin. Dahil kung minsan, ang mismong asin na kanilang ikinabubuhay ang siya ring lumalaman sa kumakalam nilang tiyan. Mas intensibong programa ng pamahalaan ang epektibong solusyon para masigurong ang bawat bata ay hindi nagbabanat ng buto nang wala sa hustong gulang, kundi dapat ay nasa loob sila
ng eskwelahan.